Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, long time no vlog. So, sa lahat po ng mga nakasubscribe sa ating YouTube channel, so, matagal na po tayong wala sa Japan. Almost 2 months na po tayong wala sa Japan. So, nag-for good na ako sa Pilipinas at nag-put up na lang po ako ng aking negosyo. So, ganun po talaga mga OFW kapag ka nakakaipon na at meron ng konting puhunan. So, mas para sa akin at para sa naririnig kong galing na rin ng iba't ibang bansa, ang hinahanap lang nila ay yung puhunan para magpagtayo ng kahit maliit na sariling negosyo na sabing sa atin. Hindi tayo nangangamuhan, hindi tayo yung bang gusto natin magpahinga, gusto natin hindi mo na pumasok, may magagawa natin. Kasi pag OFW ka, sabi ko nga, kahit birthday ko, kahit bagong taon, kahit Pasko, pag kami pasok at mayroong naka-schedule sa trabaho, wala akong magagawa kundi pumasok. So ngayon, nakapag-ipon ako ng konting pangpuhunan natin sa itinayo kong negosyo. Tapos pinili ko lang simula. Ngayon, share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging negosyo ko dito sa Pinas. Anong ako'y for good na. So talagang hindi na ako bumalik sa Japan at pasukin yung SSW. So share ko lang sa inyo. Baka ito hindi po sa pagmamayabang, para lang ma-inspire yung mga kapwa nating mga OFW o nagtatrabaho sa abroad na balang araw kayo din ang magkaroon ng negosyo na masasabi nyo sa inyo at kayo ang magiging boss o amo. Ngayon, nagtayo ko ng isang mini grocery o variety store. Halo-halo na. At ito yung aking sinimulan. So ngayon, nagsimula pa lang po ako. So 10 days ko pa lang kung nagtinda ng ganito. Share ko sa inyo. Ayan. At sa harapan po, meron tayong karning baboy, baka. So ngayon, medyo konti na lang. May isdaan, may frozen food. Yan. Ang location natin sa highway. Mas maganda pag sa highway kasi marami tayong magiging customer. Yan. Tapos meron tayong mga itlog, mga sabon, panlaba, huli, mga yan. Antibote. So nag-put up din ako ng nag-put up din tayo ng bigas. Try natin magbigasan din. Yan. May antibote. Yan. Ng bigasan. Itlog. At meron ding kikiam. Fishball. Mga munggo. Mantika. Pangkabon. Gamit pang babae. Yan. So ito yung mas pinili kong itayo na negosyo. Yan. Yung mga kape, Milo, mga mini grocery na kailangan ng mga pang-araw-araw. So dito sa likod, meron ding gumawa tayo ng ice, pansit, mga soft drinks, mga pangrekado, yan. So, ito pa lang yung inumpisahan namin ng aking misis. Yan. Damot-sari ang aking tindahan. So ito po yung sinisimulan pa naming negosyo. Yan. Ito. Sana mag-click. So yun. So sa mga kapwa ko OFW o nangangarap na magka-negosyo balang araw, so ang advice ko lang, konting disiplina sa sarili. Pag hindi kailangan, huwag mo nang bilhin. Pag yung luho natin, isang tabi muna natin. As long na, pwede naman kayong bumili ng mga gusto nyong bagay as long na nakakapag-ipon kayo para sa dumating yung time na mag-for good nyo na gusto nyo nang for good dito sa Pilipinas. Meron kayong pagkakakitaan kahit pa konti-konti. Ito nga, kaya sa akin ay yan. Nagputok na tayo ng maliit nating negosyo. At least dito kasi kasama natin yung pamilya natin. At kung gusto man natin na matulog, magpahinga muna, di mo na magbukas, so nasa sa atin na yun, di ba? Unlike sa pag ikaw ay sa OFW, no? Kahirap ng nakikipagtrabaho sa ibang bansa. Pag may okasyon, hindi ka makapunta kasi naka-schedule ka magtrabaho. So, ganun talaga ang buhay ng ibang bansa. Kaya sa mga kapwa ko OFW, mag-ipon kayo para pag dumating yung time na
gusto nyo lang mag for good, meron kayong panimula uli, kailan kayo magsisimula na mag-ipon kapag late na, kapag nasa huli na yung pagsisisi, kaya ngayon pa lang habang nandiyan pa kayo at malakas pa, ay mag-ipon na para yung nga kagaya na sinabi ko, pag in time dumating gusto nyo mag for good, di meron kayong may pagsisimulan ng panibago, hindi habang buhay na malakas tayo at nakikipagsapalaran tayo sa ibang bansa. So hindi ko naman po nilalahat ng OFW ay gato ang maging mindset, pero para sa akin mas maganda siguro ang ito pagka nakaipon ng konting pangpuhunan, meron tayong panimula sa harapan ko. Yan, yung kasama ko nagtitinda sa harapan na yan, mayroong baboy, baka, manok, isda. Ayan, may frozen foods din tayo. Hindi ko pala nakita yung frozen. Ito yung food na sinimulan namin ng aking asawa. Yan, mga fries, hot dogs, mga kwanba, panglutong mga malalian, pang mga chikiting. Yan. So ito pa lang yung aking simulan. Sana dumating din yung time na lumakas, di ba? Para saan din at sa awa ng Diyos, doon din pupunta. Kaya sa pag-negosyo siguro talagang konting tiyaga, may time na matumal, kagaya ngayon matumal. At umuulan pa, talagang masasabi ko matumal. Pero tiyaga lang. Ang kagandahan naman talaga, sarili mo na yung, hawak mo na yung oras mo. Ikaw na yung nagpamahali sa sarili mong negosyo na hindi kagaya dyan sa ibang bansa na kaliwat kanan yung utos, kaliwat kanan din yung sermon, lalo kung patagpo kayo ng amo o kasamahan, trabaho, may ugali, yan ang mahirap sa pagiging isang OFW. Hindi kagaya dito sa negosyo, pwede kang umidlip kapag matumal, di ba? At malay mo, dito ay makatalisod ng totally na pagkakabago ba ng ating kapalaran, lumago. Yun naman ang kagandahan kasi sa lahat ng nangangamuhan, lahat ng nangingibang bansa, sa mga lalo sa mga company, ay nakapix yung kanilang mga sahod. Hindi kagaya dito, pagka lumakas, may chance na tayo na mabago din yung buhay natin na kayong mga sa ibang bansa, kayong mga nagpabalak na pasukin ang pag-negosyo. So habang nandiyan pa lang kayo, pag-isipan nyo ng mabuti kung ano yung mga gusto nyo pasok o pasukin na negosyo pagka kayo ay dumating na dito sa Pilipinas. Kasi hindi nga, kagaya ng sabi ko, hindi habang buhay malakas tayo, pagdating kita natin sa ibang bansa, lalo sa mga company at sa mga overtime, dito kasi nandito rin yung pamilya mo, lahat ng okasyon pupuntahan mo na. Yun yung kagandahan, lalo yung birthday, Pasko, bagong taon yan. So ngayon, yan lang muna ang pwede kong may share kung anong ganap na sa akin, sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin, sa lahat na magpunta ng Japan. Pwede pa rin po kayo magtalong-talong at sagutin ko pa rin yung inyong mga katanungan kahit na tayo po ay iba na ang naging linya nung ako yung umuwi sa Pilipinas. Basta sa lahat ng nangangarap at lahat ng OFW na may chance pa kayo makapag-ipon. Mag-ipon na po kayo mabuti para in time dumating kayo sa Pilipinas, gusto nyo na mag-for good at baguhin yung linya nyo sa pamumuhay. Ang ibig sabihin, ibang gusto nyo lang mag-put up ng sarili nyong negosyo, meron kayong panimulan. So paano? Mas muli, ako si Kuya Marben, at ito ang Markup Experience.